Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:01 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes, pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good afternoon. Isa mga biyan ka mainit nga hapon sa inyo nga tanan. Adlaw kita subong sang Huwebes, Agosto 20 ito 2026. Mayong hapon sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga market vendors, sa aton nga mga jeepney drivers, taxi drivers, sa aton nga mga traffic aids, kag syempre no sa mga nagatutok pa, sa mga nagliso sa ila radyo sa 585 AM, kag sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Mga biyan, we are down sa ikatatlo ng Huwebes sa bulan sang Agosto. Grabe no, do sang San-O lang kita nag-imbukada sang tuig 2026, and here we are no few days before sang aton nga Burr month. Makita naton mga biyan no, diri sa syudad sang Iloilo, amat-amat na nga nagapanakod sang ilang Christmas lights, sang ilang Christmas decors, ang aton nga mga kauturan kiti hambal gani no, kita diri sa Pilipinas ang may pinakamalawig nga pagsaulog or waiting time no sang aton nga Christmas kiti bulan pa lang sang Setyembre. Abi naton ya Christmas na. Anyway mga biyan, sa kinaanda na ko ang inyo alagad, Marian Grace Erenyata. Subong mga biyan nga hapon, madamo-damo kita no nga mga topiko nga pag-istoryahan sa aton nga pagpangalagad. Sa gihapon mga biyan no, may pila kita ka mga lugar diri sa pungsod Pilipinas ang nagapatuman sang alternative work arrangement. Kag syempre no, sang aton man nga alternative learning mode, no, kon ang ginatawag naton mga benong ADM, Alternative Delivery Mode, bangod man no sa malain nga tiempo, dala sang habagat. So isa-isahon naton ano ba lang ang mga lugar diri sa aton sa Pilipinas ang nagpatuman anay no sang alternative work arrangement kag miara no sang suspension sang ilang in-person classes.
Kag ang amon mga abyano nga ang secretary sang Presidential Communications Office nagpagwa mga abyano sang iyang pahayag natuhoy diri no sa insidente no nga nagluntad sa isa ka buluthuan sa Zamboanga City. May pila mga abyano ka mga reminders especially no sa taga-media, sa mga kaupod naton sa media, sa mga vloggers, sa mga content creators nga sa gihapon no gina-share no ang ini nga mga content, especially wala gina-blur, makita mga beno ang mga itsura sang kabataan sa siniman nga insidente. So later on mga ibang basahon naton ang nangin pahayag diri ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Istoryahan naman ang pag-turnover sang Iloilo City Government sang 200,000 pesos sa mga barangay diri sa aton sa syudad sa idalom ini mga abyano sang programa ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga bawat barangay makikinabang. So half of these 200,000 pesos intended inino sa educational assistance, samtang ang half no ang 100,000 pesos will be used no sa mga proyekto or priority projects sang mga barangay naton. Nag-istoryahan taman mga biyano ang pagpadungog sang aton nga Iloilo Provincial Health Office sa mga performing barangays and stakeholders sa pagpatuman sang Philippine Approach to Sustainable Sanitation o CONPATS Biyahing G2. Ano ba labuot silingon no kung ang isa ka barangay certified nga PATS G2? Kag kilalahon nato ng ini nga mga barangay sa probinsya sang Iloilo nga pagpadunggan sang Iloilo Provincial Health Office. For the meantime, magakuha kita na isang pinaka-latest nga weather update kaupo ng aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong pinakalinya, si Sir Rolly Cuenca sang DOST Pag-asa Iloilo. Sir Rolly, maayong hapon. Yes ma'am, mayong hapon no, kag sa aton man nga mga tagpalamatik. Sa naton latest weather update sa subong adlaw, August 20 year 2026 no. So sa karon no ang duwa na lang kabagyo ang ginamonitor naton sa aton nga area monitoring no, and ang isa ara sa sulod sang aton par while ang isa naman yara sa gawas ng aton par. So ang sa sulod sang aton par mo ni siyang si Bagyong Neneng na ulit nato na siplatan 450 kilometers sa may north of Itbay at Batanes. May maximum sustained wind din siyang 55 kilometers per hour malapit sa sentro, paggaste niya sa pagmadlos sa galabot up to 55 kilometers per hour. Nagawala gini siya north-northeast nga mahinay. Si Bagyong Neneng posible ni siya magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility sa subong adlaw. Kag sa karon no, maliban sa iya or maluwas sa iya, may isa pagid kita ka bagyo nga ginamonitor no, yara ini siya sagwa sang aton par, kag may international name nga Bagyong Sadel. So si Bagyong Saudel, uli nato na siplatan 2,800 kilometers sa may east of Eastern Visayas, kag may maximum sustained wind ini siya nga 75 kilometers per hour malapit sa sentro, kagasin sa pagmadlo sa galabot up to 80 kilometers per hour. Nagawala gini siya northwestward sa kadasigod nga 25 kilometers per hour. So si Bagyong Saudel kag si Bagyong Neneng, wala ini sila sang direkta nga epekto no diri sa aton sa Western Visayas. Kagining southwest monsoon or habagat is nag-epekto na lang sa Luzon. Since wala nag-epekto ang habagat diri sa aton sa Western Visayas, so sa karon ang ma-experience naton generally fair weather, maayo aton panahon, may mga posibilidad sa mga isolated nga mga pagulan-ulan, pagpangilat pa nag-uob, dala sa mga localized thunderstorm. Kasarangan tugtog sa mabaskog aton nga hangin, hindi ka nabagat na nakatungdan. Magdala ini sila sang kasarangan tugtog sa mabalod nga mapagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton nga sa 24 to 33 degrees Celsius. Adlaw naton nagbatlak alas 5:40 magatunod din siya alas 6:06 karon sa kasipon. Kay gamon naton latest weather update rin di sa Iloilo Pag-asa. Rolly Cuenca. Sir Rolly, you've mentioned earlier no nga ining si Bagyong Neneng ma-exit sa Philippine Area of Responsibility subong nga adlaw. May minong Sir Rolly no sa iya bala pag-exit magadala bala ini sang pag-ulan sa pila ka bahin diri sa aton sa Pilipinas.
Well, sa karon ma'am, sa pag-exit niya, possible mangin low pressure area na lang siya. No? Pagbutom sa bagat, posible mangin mahina na. Kaga padayon nang nga mangin maayo na atong panahon. Ang isa sir no nga ginabantayan naton ang bagyong Saudel sa gwa sa nga Parmewino no, may posibilidad ba lang nga magasulod ini sa Philippine Area of Responsibility? Well, duha ka senaryo nga nalantaw naton ma'am no, although medyo malayo pa abin si bagyong Saudel. So sa una nga senaryo naton, posible magsulod siya sa aton par pero ara lang siya sa may boundary no, sa northeast boundary lang siya sa aton par, meaning malayo na ang chance sa landfalling scenario naton. And then another scenario naton is totally hindi na gid siya magsulod sa aton par. Pero ang pag-monitor lang naton no, kay even though magsulod man siya or hindi, ang habagat nga posible niya nga enhance no. So sa karon wala pa man siya sang direktang epekto sa bagat naton, but possible by weekend or by next week posible niya na nga enhance ang habagat kag posible mga epektado na kita diri sa Western Visayas. So pero sir, as of now diri sa aton sa Pilipinas, only Luzon amo ining affected sang habagat, where the rest no sang pungsod, especially kita diri sa Western or kita diri sa Western Visayas, generally fair weather na kita. Yes, ma'am. Sa panahon. So, ang habagat subong is nag-epekto na lang sa Luzon and diri sa aton sa Western Visayas. Generally, mga localized thunderstorm posible magdala sa mga isolated naton yung mga pagulan. Pero as of now, Sir Rolly, may ara ba kita ma-monitor nga mga lugar nga nagaulan pa diri sa aton? Well, when it comes naman diri sa may Western Visayas, particularly sa Panay Caguimaras, sa karon ma'am, wala kita may nakita ng mga significant nga mga pagulan, more likely sa Negros Occidental ang mga pagulan. Pero despite this generally fair weather, Sir Rolly, no, ano ang mangin panugyan diri sang aton man nga DOST pag-asa sa aton nga mga tagpalamati? Yes, no. So sa gihapon mangin alerto lang sa gihapon kag mangin updated no sa dalagan sa panahon naton kag always take note lang naton no, even though maayo ang panahon naton, posibilidad sa may pumiyara sa gihapon sa mga posibilidad sa mga isolated naton nga mga pagulan o ulan no. So mga isolated nga nga mga pagulan, posible ni sa gihapon makadala sa mga pagbaha sa aton, especially sa mga areas no nga ginbahaan na sa niligad nga mga inadlaw. So posible kung may mga isolated nga mga ulan nga pagtupa sila, posible na po ini siya makadala sa mga pagbaha. So sa gihapon gapanugyang ko titano nga mangin alerto lang sa gihapon kag padayon sa pagantabay no sa dalagan sang atong panahon. Yun, with this, Sir Rolly, madamo nga salamat kag saliwat, maayong hapon sa imo. Yes, ma'am. Thank you kag mayang hapon, ma'am. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Sir Rolly Cuenca, ang aton nga weather forecaster gikan sa Pag-asa Iloilo sa pagdulong sang pinaka-latest nga weather update. So sa gihapon no, si Bagyong Neneng yari pa sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, pero lauman nga mag-exit ini no sa PAR subong man nga Huwebes. Samtang no, ang isa pagid ka ginamonitor nga bagyo outside naman sang PAR, amo ining si Bagyong Saudel. So duhano ka senaryo ang pananaw no, una mag-landfall ini or magsulod diri sa aton, kagang isa no may ara or totally no hindi magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang no habagat ang nagaapekto sa panahon sa Luzon kag Kitalya diri sa Western Visayas. Generally fair weather. We are hoping no nga for the next days no mangina manami ang aton nga panahon. And speaking mga biyan of habagat no sa Luzon, ginmando sang Malacañang ang pagpatuman sang alternative work arrangement sa mga government office sa National Capital Region kag pila ka probinsya sa Pilipinas subong August 20. Inibangod no sa tuman kadamol nga ulan nga posible magdala sang ginpabaskog or dala no sang ginpabaskog nga habagat. So sandig diri sa Memorandum Circular number 131 nagapatuman sang alternative work arrangements sa National Capital Region lagip mano sa Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija.
Lakip man sa Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, kag Occidental, Mindoro. Samtang sa ato naman no, nga mga pampubliko kag pribado nga eskwelahan, sa sinino nga mentioned nga mga lugar, ipatuman ang alternative learning modes kag ang learning continuity measures sa tanan nga level magluwas lang kung may ara nung separate yang directives ang mga local government unit. Padayon naman ang operasyon sa mga ahensya nga nagahatag sa basic kag health services, lakip man sang disaster preparedness and response kag iban pa nga mga importante nga serbisyo sa publiko. Ang mga contract of service naman no, kag job hire workers or job order workers nga sakop sang alternative work arrangements paghahatagan sa gihapon sang nagakaigo nga sweldo o kon bayad santo sa nagapadayon nga patakaran. Sa private sector naman nato no, isa sa mga concern no, usually no kumiara kita sa mga suspension no or alternative work arrangements sa private sector. What will happen sa aton nga private sector? So ang desisyon sa pagsuspende sang obra o kung pagpatuman man sang alternative work arrangements nakadepende sa tagdumalahan. So it's up no sa inyong management kung bala no masunod man kamo sa mga government offices nga magapatuman sang alternative work arrangement or kung ano pa man dira ang inyong arrangement no kaupo ng inyong management. Philippine Standard Time, launa 17 sa hapon, samtang I've mentioned earlier, no, may ara nga statement nga ginpagwa si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Inawal no i-flash naton mga biyan ang ining nangin pahayag sang amon man no nga Tiglikom. Inimik ang tanan no sa isa ka insidente no nga nagadalahig sa mga menor de edad sa Ateneo de Zamboanga University. So basahon naton mga biyan ang pahayag ni PCO Secretary Dave Gomez. According no sa aton nga Tiglikom, gina-reiterate no ang posisyon nga ang insidente involving minors or minor de edad, ang tanan nga state media must exercise the highest level of caution in how such tragedies are reported. Pahayag diri sa Tiglikom no, wala naga-impose sang restriction sa private media or private media organization apang nagaapila no ang ato nga Tiglikom na mag-exercise ang extreme care and responsibility sa paghiwat sang coverage. In particular no, nagapangayo si PCO Secretary no sang restraint no sa pag-report nga ma-compromise ang dignity, ang safety, ang privacy sang mga menor de edad. Lakip man diri no ang nagakasubo nga pamilya kag ang nagapadayon nga response and investigation efforts agud nga malikawan nga may dugang no o kon buhin sa anuman no nga mangin investigasyon sang aton nga law enforcement. So same through no with other government agencies no, ang aton nga Department of Education, ang aton nga DSWD nagpagwa man no sa nga ila no nga pangabay sa taga-media, sa mga vlogger, sa mga content creators. Nga likawan no ang pag-share kung pagdugang-dugang no sa mga detalye, pag-splice no sa mga video just to gain no sang viewers more than no sa kabay pa no kita no mangin responsable kita nga mga social media users. Actually hindi lang no ang media kag ang mga content creators o kon vloggers ang dapat no nagasunod sini. Even
the public no kita no nga nagausar sang social media instead no nga makabuli kita tani sa pag-recover sang sini nga mga menor de edad sa trauma nga ilang na experiensyahan sa sini nga shooting incident, mas naga-trigger pagid kita kung i-share pagid naton ini. Hindi wala kita kabalo no ang kabataan subong naga-usar na sang cellphone, may mga Facebook na ini sila, may mga social media platform. So sa imo nga pag-share no sang videos o kung sang photos, kung ang intention mo lang iya is ipabalo no sa iba ni mo dira nga mga friends sa for example sa Facebook abi nga minagluntad nga insidente, wala ikaw kabalo nga base ang makalantaw sa sina nga gin-share mo is a minor. So kabay pa no mangin responsable kita sa pag-usar sang aton nga social media. Ang hambal think before you click. So kabay pa no kita magbinag-binag, parehas man ako may mga problema kita, kung may mga kaugot kita sa ibang nga tao, instead of posting no, why not talk directly sa sina nga tao? At least masolusyonan, at least mapabutsyag nimo ang imo nga hibubunot instead nga sa social media. Anyway, mga biyan, sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon, ang aton nga Iloilo Provincial Health Office naghiwat mga biyanon sang pagpadungog sa aton nga mga barangay diri sa probinsya sang Iloilo or mga performing barangays and stakeholders naton para sa aton nga Philippine Approach to Sustainable Sanitation o kon PATS Biyahing G2. Para ini mga biyan sa Limpyo Iloilo Summit. Ano bala ang tinutuyo no sa sininga pagpadungog sa aton nga mga performing barangay sa mga we know no, may mga kilala kita nga mga BHW no, mga opisyal sa barangay. Yeah, currently no, they are aiming no to gain this PATS G2 nga certification. Kag mind you mga biyan na hindi hapos ang mga pagsulundan para antis no ang isa ka barangay makakuha sang sininga certificate. So if your barangay nakuha ang ini nga certification, meaning nag-agi sa maid-id nga evaluation, hindi basta-basta no ang evaluation ginabisita. For example, ang mga parks, ang mga simbahan, ang mga plaza, ang mga balay. Kung bala, may kaugalingon nga kasilyas. Wala nag-share sa tupad balay. So ano bala buot silingon no sang PATS Biyahing G2? Ano kadako nga importansya no, especially ha sa aton nga health and sanitation nga certified ya ang imo nga barangay. Hibaloon naton ina mga biyan sa aton nga pagbalik diri sa programa Balita Sosyal. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Killer Joe, go! Holding her so tight. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balikat ulo, itapuetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds.
I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Philippines Standard Time, 1:31 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagapamati kamo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Subong nga adlaw mga biyanong aton nga Iloilo Provincial Health Office ginatingob no or gingather ang aton nga mga performing barangays kag stakeholders para sa paghiwaton nga Philippine Approach to Sustainable Sanitation o konpats biyahing G2 para sa Limpyo Iloilo Summit diri sa syudad sang Iloilo. Ang ini nga summit magaserbe no nga venue para sa aton nga 45 ka barangay sa province of Iloilo nga nalabot ang grade 2 kon G2 sa basic sanitation status. So ari bala mga bino pamatian naton ang mga nangin pakayag diri no kaupon mga biya sa siniman nga pag-cover no sang kahiwatan ang aton nga provincial government beat reporter Hope Torrechante kung sa diino nagapahayag diri sanday Dr. Maria Socorro Quinion ang aton nga provincial health officer kaupod sanday Dr. Rodney Labis head sang Health Service Delivery Division and Dr. Wendell Maracero Division Chief sang Health System Support. So ano ba lang ang tinutuyo sang sininong pag-recognize sa 45 ka barangay? Ano ang buot silingon no kung na-achieve ang G2 status? Kag ano ang ilanong mabaton right after nung nakuha ang iniman nga G2 status? Pamatian naton mga biyan sanday Dr. Maria Socorro Quinion, Dr. Ronnie Labis, and Dr. Wendell Marcelo. May one bragging right? No, kay not all barangays, of course, mabud na makapasal. Pero sila ang mga top tier, kaya nauna sila. Pero, additional is, mahamot, no, ang aton nga barangay. Kaya isang galing puok bala, sang atong gin-check, itabla sang galing puok, nag-spot check ang galing puok sa aton. Nakita, ito nga. Nagkatuloy sa ato ni isasingi sa ato na ginaobra no sa dalong alin sa barangay nga ang ato nga mga barangay maging G2 certified. So kadako ni siya nga ulubrahon sa ila kay nag-graduate na kay ta sa zero open defecation which is ang grade 1 no nga wala na ta sa pumuluyo nga nagapupo anywhere, no? This time around, not only that, nga gusto nato nga wala sila gapupo anywhere, we want to establish that all households in all barangays have toilet sa ilang panimalay. Hindi lang shared, no? Gina-ensure din naton na ang tanan nga households, not only households, but also public facilities, may ara ka mga toilets, gid nga male, may female, may nga gender sensitive. Kag likewise, ang tanan nga schools, no, for every 101 ka mga kabataan, dapat may ara gid nga kasilyas, no, and gina-implement man diri sa G2 nga tanan naton na waste materials, no, ginasegregate. Okay, so may ara din nga para sa biodegradable, non-biodegradable, and infectious, no? So amo na siya ang ginapacheck naton kag likewise kung may mga pigeries dira nga ara sa barangay, kilanlan ang ilang mga ginakatuan sa waste, no, may ara din nga septic tank. So amo na siya ka stricto, no? Kagbat may ara na kita, good to say nga, I'm happy to say nga may ara na kita 103 ka barangays. Bisan amo na katidios kag amo na kabudlay sa mga proseso nga gin-undergo, nakapasar sila. Kag may isa na kita ka banwa, amo na ang hubungan nga all
all barangays in Tubuman, I think 43 barangays, no, naka-certified na nga G2 barangays. So kung naubras ang Tubuman, kag naubras ang mga ibang nga barangays karon, no, kay may ara kita nga 45 ka tani lang ka mga barangays na i-target kaya mo lang nang available ta nga cash awards, pero may iban pa gid siya nga as nga tugang no nga mga I think 9 of them nga natugang pag gid nga bisan wala nang anay cash awards pero do na excite bala sila kay do na inspire man sila kag motivate sa iba naton nga mga kabaranggayan nga na G2 na. So amo na i-celebrate ka sila karon, no? So happy din na sila tanan and we wish to inspire more barangays. Course ang ginalantaw natin by 2028, all 1,721 barangays in the province, no, maging G2 certified. At tala na siya. So karon ang may cash awards nila amo ang 45, no? But we will give certificates for those na nakauna na aside from nagtagan tanan niya prizes ang Tubuman. Oo, last year. So subong kay nagpadayon amo ni ang gina-catch up naton. Kag nagbutang kita dara budget siguro, no, para dara and kag ang amon man nga nadaong sa DILG kay naging case exemplar kita amo nang giusab pa diri, no, nga budget para nga makakadak kita sa G2 Summit kag maka-award man kita sa aton na mga barangay. Kag likewise ang winnings ka sa galing puot, no, that is about 300,000 kay naka-zero open defecation kita. So giusab ka man na gina-utilize naton para ma-scale up pagid kag maging G2 naman ang aton nga mga kabarangay. So, we're giving 10,000 pesos sa kada barangay natin subong na qualify na maka-receive sa cash incentive. So, total of 45 barangays. And of course, no, as part of our G2 certification nga aligned sa Department of Health na Administrative Order number 2019-0054, implementation guidelines sa Philippine Approach to Sustainable Sanitation, parte dira ang aton monitoring and evaluation. So, hindi tungod nga na-certify na sa buong barangay, igwa na sila or mabalik na sila kung dating gawin. So, part ng monitoring and evaluation natin to ensure nga after natin sila ma-certify, padahil sila ka-comply sa natin ng mga requirements for G2 certification. And at the same time, may mga efforts na silang ginubra para ma-reach naman ang highest level natin ng G3's certification kung sa diin nga sustainable sanitation na siya nga maski may disaster na later on, padayon nga ma-maintain ang aton na sanidad sa mga kapanwanan at kabarangayan natin. So, again, ginambalidokin yun nga sa 2028 ang target natin ng province-wide declaration for PATS G2 certification. So, para ma-achieve na siya natin, kinanglan natin anay nga ma-certify ang mga barangay natin, and kung maubos ang certify ang mga barangay natin, hindi na natin pwede ma-certify ang municipal-wide. Tapos once nga ma-certify na natin ang 43 ka city kag municipality sa Bilog nga probinsya, hindi na pala kita makampal nga province-wide na certified ng probinsya sa Iloilo. So medyo babudlay pa niya siya, kahit line-line ang challenges sa kada banwa, may mga challenges sa toilets sa Panimalay, may mga challenges sa solid waste management. So, ara provincial government to support this, no? Every year nag-allocate kita 5 million para makabakal sang toilet bowls kag mga construction materials ginallocate natin sa mga banwa nga may mga shared toilets pa kag ginahatag natin sa barangay nga responsibilidad na masuportaran ang household na mapatindog ang toilet nga ina. And at the same time, si Governor nag-allocate man more than 10 million annually para makapatindog sa toilet facility sa mga banwa mismo, sa mga public places sa kabanwanan para na kung magbisita ka sa banwa nga ina, may kantuan ka na toilet nga matindog at compliant sa standards sa Department of Health. Eagerness sa mga local chief executive, sa mayor, sa barangay captain, no, sa ila mapatikayon na maging G2 sila certified. So,
anang excited sila na sila mismo nagambala kami nga oops day nanggit kay wala na kami ihatag sa inyo nga award kay ano na namon ng 45 haba nila sige lang mapadayon sila so meaning to say nga gina-embrace na nila nga maging G2 certified kay nakita nila sa tubungan na kay through our advocacy na ang aton nga mga cases sa mga food and waterborne diseases, at mga dengue, ginalantaw taman ang mga pagpangimpyo nila. So nag-lower gid na nakita na nila. So sila gusto man nila kay ito status symbol man bala nga akong barangay wala niya tanan niya may kasilyas. So so happy gid ang aton nga mga barangay captains to comply. May one bragging right, no? Kay not all barangays, of course, mabud na makapasal. Pero sila ang mga top tier, kaya nauna sila. Pero, additional is, mahamot, no, ang aton nga barangay. Kaya isang galing puok bala, sang atong check itabla sang galing puok, nag-spot check ang galing puok sa aton. Nakita dito nga, nagkatuki ka sa barangay, isang IT barangay, no, sa Barota, wala sila may nasimutan nga baho. No, amo pa lang nag-effect sa COD ha. What more kung maging G2 pa din ng facility na tanan-tanan ng mga households may kasilyas. Tapos ang nila ay grabe sa pag magkanto kuno sila sa barangay like may mga langaw. Pero dito sa ato nga IT community, yung best nga langaw makita kada butterflies. So amo natin gusto tada nga tanan nga barangays maamo sila. Kaya dito ka proud ako proud din ko ya kay ako ya kabati gid sa ila nga nagahambal nga nami gid ko no ang zero opification. So what more kung mag-dito kita? Kasi next Singapore kita diba? Ang mga waysang panabang kaso sa diarrheal diseases nila, nag-improve ang nutrition sa mga kabataan nila, and third, kung makita natin ang tubungan, hindi na sila sa pinakadalong sa dengue cases. So, tungkol na namin ang solid waste management nila na address naman ang problem natin sa mga stagnant water na pwede itlugan sa dengue kalamong. Kag ultimately, nakita natin na nagpanawagin ang kaso sa dengue sila na kabaranggayan. So, makita natin subong sa mga kabanwaran na nakastart na 1 or 2 barangays na G2 certified, mas gaganahan pa sila. Kaya nakita nila epekto mismo sa pag-improve sa sanidad nila sila banwa, kag kabaranggayan, nag-improve man ang environment natin kag indicators. Kay highly interconnected gid ang sanitation kay nutrition. Kay nakita na nato no sang nag-implement kita sa nalabot natin ng zero opification nga nagdubo gid ang aton nga malnutrition rate. So isa man na sa mga factors nga ginatanaw naton nga naka-contribute no ang paglabot natin sa COD kag of course sa subong nga G2 nakita maka-contribute gid na sa pagpanubo naton sa aton nga malnutrition. Itong ang aton manhandom is malnutrition free province of Iloilo. There you have it mga abyan, Sanday Dr. Maria Socorro Quinyon, ang aton nga Provincial Health Officer sa Iloilo Provincial Health Office, si Dr. Ronnie Labis, ang aton nga Head sa Health Service Delivery Division sa PHO, kag si Dr. Wandel Marcelo, aton nga Division Chief sa Health System Support sa Iloilo Provincial Health Office. So as mentioned earlier mga abyan may ara sang 45 ka barangays nga ginpadunggan subong nga adlaw. Pero on top of this 45 may ara pagid sang iban nga una na nakabaton man sang ila nga cash incentive kag certificate. So sa 45 naton nga barangays ari lawago naton ano bala ini nga mga barangay kag diin inihalin nga mga munisipalidad. Unahon naton mga bino sa Banwasang Badyangan ang barangay Mainggit. Sa Banate ang barangay Manogopoya. Sa Bingawan may 3 kitano ka barangay, ang barangay Kinang Yana, barangay Kairuhan kag barangay Ngian. Sa Concepcion ang barangay Ninyo kag ang barangay Makatunaw.
Sa Leganes, Barangay San Vicente, Barangay Kagamutan Norte, kag Buntatala. Sa Lambunaw, mga biyano nga I think no amo ini ang may pinakamadamo subong no. Ang Barangay Sanghurog, Kiling, Binabaan Portigo, Binabaan Limosa, Binabaan Armada, Nakipman ang Kabon Lawan, Coroton, Agtuman, Binabaan Tirador, Kayan Weste, Tubungan, Lanot Pequeño, Barangay Ligayada, Barangay Supo, kag Barangay Madarag. Sa Banwa naman sang San Enrique, ang Barangay Embisadan. Sa Tigbawan, ang Barangay 5 Poblasyon. Sa Mina, ang Barangay Nasirom, Barangay Ginabuangan, Barangay Naumuan, kag Barangay Tipolo. Sa Oton naman no, lakip sa mga barangay ang Turug-Turog, Bita Norte, Batuan Ilaya, Abilay Sur, Barangay Santa Clara, Barangay Tuburan, Barangay Bita Sur, lakip man ang Santa Rita, Rizal, Mambog, Sambalunan, Kadinglian. Sa Pasig City, nagaisahanon man no, nga barangay ang Barangay Agdayaw. Kag sa San Dionisio, nag-iisahanon man nga barangay ang Barangay Naborot. So congratulations sa aton no nga mga barangay nga certified PATS G2 or na-achieve no ang G2 status. So according kay Dr. Quinyon, mga abyan no, ginalantaw sa sinima no nga evaluation before ikaw makabaton sa certification mo. Kumbala no, may na-establish no nga toilet sa kada household. Hindi shared no ang toilet. May ara no sang maayo no ang waste material segregation. May ara no sang biodegradable, non-biodegradable, kag infectious. So according din no kay Dr. Quinyon, ang tubungan mga biyano ang first nung LGU nga naka-achieve sang ilayang G2 status no sa tanan nga barangay, and hopefully no the rest nato no nga mga barangay diri sa province of Iloilo or sa other municipalities will follow para no nga bugos ng probinsya mangin or makakuha no sang G2 status. So congratulations sa aton nga mga barangay no, sa mga nagahingagaw pa dira no, sa mga kauturan nato no. Bala naton may pila ka mga barangay sa probinsya sang Iloilo nga hingagaw pa agud no makakuha sang siniman nga status. So paspas ano bira-birahan, pero make sure man no nga ti ang hindi lang for the certification but we are after here no sa health, sa sanitation no sang aton nga barangay. Imagine no kung tanan nga mga barangay or tanan nga household no sa province of Iloilo may kaugalingon nga toilet, mapasiguro nato no nga mapalayo kita sa pilano ka mga masakit. Gin-mention kay ina ni Dr. Rodney Labis, lakip diri no ang manubong ang kaso sang diarrhea, ang pagnubo man sang kaso sang dengue. Iti kung wala sang stagnant water, like for example abi kung may ara ka mo dira yang pigiri, kung may ara ko no pigiri dapat may septic tank. So kung wala no or ginasunod ninyo kumbaga no ang mga requirements under G2, buot silingon no wala sang stagnant water kung sa diin no nagaagi dira no ang ginpanglimpyuhan ninyo sang tangkal. Ti malesen naton ang impact sina, malesen naton ang posible ginapangitlugan sang lamok. And as a result, madubo man ang kaso sang dengue. So kudos sa tanan naton nga mga BHWs, mga barangay officials, and mga barangay volunteer workers naton nga pulaw bugtaw no sa sining paglabot or sa sining pag-comply sa mga requirements just to get no sang certification. Philippines Standard Time, 1:50 sa hapon, mga abyan sa ibang paginaton nga mga balita. Isa mga abyan sa mga programa sang atot nga Iloilo Provincial
government para sa mga returning naton nga mga overseas Filipino workers. Amo inino ang paghatag sa financial assistance to repatriated OFWs o CONFAR OFW. Isa mga biyan sa mga nagbaton sa sinino nga financial assistance si Ma'am Marites Hava. Ari balano pamatian naton ng iya nangin pahayag kung paano balano nabuligan sang sini nga programa sang gobyerno probensyal ang iyang pagbalik diri sa aton sa Pilipinas. Pamatian naton si Ma'am Marites Hava. Oy, by the way ha, may taga barangay Agdayaw nga naghalantaw subong nga hapon sa aton no gikan sa barangay Agdayaw, Pasig City, si Nini Lorraine Estardo, Celab Estardo. Kasama ni siya sa mga nag-upod no para sa validation sang PATS G2. Tag nakaginhawa na after nga ma-verify kag ma-certify. So, ari mga beno, sa liwat, mamatiyan natin si Ma'am Marites Hava, isa sa mga beneficiaries ng financial assistance to repatriated OFW sang province of Iloilo. Mayan lang nga hapon sa tanan. Ako gali si Marites Java, 35 years old, gistar sa Tigbawan. May bana, may darwa ka bata. Isa ako ka OFW before sa Kuwait, sa sulod kang 3 ka tuig kag tunga. Tapos nagpuli ko diri sa Pilipinas. Tapos balik naman ko after 2 months sa country nga Abu Dhabi, sa UAE, sa sulod kang darwa ka tuig as a domestic helper. Both Kuwait kag Abu Dhabi. Tapos ang last ko dya is sa Hong Kong. Unfortunately, 10 months lang ako tulad sa my treatment. Bilang isa ka OFW, kabudlay mag-apply, pila sara ko patao, medical ikaw pira ka beses, kalaghap ka pa kang farta nga inyong pa-medical mo, kudin ka pangita ko tangan mo para lang ma-proceed mo ang medical, final medical, makalupad ka. Ang peso ka dya is ginsend dya sa akon kang amiga nga before nakakuha man sila din sa peso. So nag-inquire ako dyan sa peso office para in case na maka-avail man ako kaanda nga cash assistance, makabulik mo sa pamilya ko. Ihatag mo sila informasyon, programa sa mga maltreatment sa mga OFW nga kinahanglan kang bulik is makataon man sila para sa peso sa government nato. Nadamog na salamat sa gin-provide nila nga financial assistance para sa amon nga mga domestic helper nga wara katapos unfinished contract kag sa mga maltreatment wara man katapos ang kontrata na kag wara man ka pagita kang swerte sa sagwa. Salamat sa anda nga ginatupad nga programa hanggang na makabulig sa amon nga mga OFW sa amon nga pamilya. There you have it mga biyan, si Ma'am Marites Hava, isa sa mga financial assistance to repatriated OFWs beneficiary gikano sa probinsya sang Iloilo. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So according kay Ma'am Hava, no, halin ini siya mga ben or gikan ini siya no sa Banwa sang Tigbawan, nag-empleyo ini siya no sa Kuwait sa sulod sang 3 ka tunga no katuig, and then nag-Abu Dhabi, and then ang last no sa Hong Kong, but unfortunately no wala natapos or 10 months lang no si Ma'am Marites sa iyang ginobrahano dito sa Hong Kong bangod man sa maltreatment. But bangod no may ara nga assistance no ang aton nga provincial government sa mga repatriated or returning naton nga mga OFWs, isa si Ma'am Marites sa mga nag-avail. Apart mga biyan sa aton nga Iloilo Provincial Government, ang aton nga Department of Migrant Workers o kung DMW, nagahatag man no sang suporta no hindi lang financial assistance but even training, livelihood training no sa aton nga mga returning OFWs para ngati sa ilang nga pagpauli kabalo sila no may idea sila ano nga negosyo o kung ano nga livelihood ang ilang obraho no para ngati masustain ang ilang kinahanglanon sa adlaw-adlaw nga hindi na nila kinahanglan pa nga magbalik mag-obra abroad.
So recently, ang aton nga DMW kag ang aton nga Overseas Workers Welfare Administration nag-award sang 2.1 million pesos nga livelihood assistance sa returning OFWs in naman niya sa Negros Occidental. So kabahin ini no sang bayanihan para sa balikbayang manggagawa National Reintegration Network o kon NRN Fair and Job Fairs or Jobs Fair, ang DMW kagang OWA ginpabaskog pa ang ilang commitment nga hatagan suporta ang mga nagpapauli nga mga OFW. So a total of 2.1 million pesos livelihood ang ginhatag no sa 135 returning OFWs. So ang DMW nag-award sang 1.8 million sa 120 beneficiaries para no sa livelihood program sa idalom sang Enhanced Livelihood Development Assistance Program o kon LDAP. Tag 50 beneficiaries naman nagbaton sang cash assistance sa idalom sang Enhanced Balik Pinay, Balik Hanap Buhay. Samtang no sa aton nga OWA, naghatag diri no ang aton nga OWA sang 300,000 pesos nga livelihood assistance sa 15 naman ka mga benepisyaryo sa idalom sang programa nga Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. So ang aton no nga mga returning OFWs naghatag man no or ginhatagan sang assistance sang TESDA sa idalom sang expanded kaalaman tungo sa kabuhayan o kon K2K program for data collection and annotation na o kon data science and artificial intelligence NC2. So amo ni no ang gina-emphasize gid nato no sa pagpauli sa aton nga mga returning OFWs, especially those affected no sa Middle East or because of the conflict no sa Middle East. Ang aton nga gobyerno halin pa lang dito no sa ila ginhalinan nga pungsod pakadto sa airport hasta no nga nakapauli sila ang suporta sang gobyerno ara gid. So padayon pa sa paghatag no sang assistance ang aton nga DMW. In fact, gani no subong nga hapon tani makaupod naton si Ma'am Glenda Aligonza, ang aton nga Regional Director sang DMW Region 6. Unfortunately no, according kay Ma'am Glenda no, hindi siya pwede no or hindi siya available because nga manghatag ang DMW or maga-release no ang DMW sang financial assistance subong nga adlaw no sa Talisay City or nag-release kay ina sang aga sang financial assistance, and then this afternoon miara pa gid no sang meeting. So amo ning hambal naton no nga sige-sige ang coordination sang aton nga mga government agencies lamang nga mahatagan no sang assistance ang mga returning naton nga mga OFWs and other pagid naton no nga mga OFWs through different programs of DMW and OWA. Philippine Standard Time, launa 59 sa hapon. Antis kita mga biya magtakop sa mga hapon. Mayong hapon. Si Ma'am Regina Gumakil. Ini Lorraine, no? And Juanita Domrique Abido. Maayong hapon. Tag sa tanan nga mga nagliso sa ila radyo sa 585. Thank you so much. Madamo man nga salamat sa akong mga katuwang technical sa studio. Engineer Roy Lowy Kaipang kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Bitita. Ako na lang gid si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas,